ilalakad ako sa buong hospital, ganyan. Iba pala dito. Anyways, madaling salita. Nag-overstay ako. Di sabi ko, mag-overstay ako. Di kumuha ako ng examen dito. Palibasa po naman ako bagong graduate, kaya ang reason ko nakabigyan ako ng tourist visa to visit my sisters and brothers. So, madaling salita nakapasa. Kaya hindi naman tinatanong ko, kay illegal o hindi. Basta bigay mo lang yung resulta, trabaho na. Sabi ko, hindi pa ako papasok dahil nagitatakot ako, nagiginawa ko. Hindi ngayon ngayon, napakahirap ng trabaho, no? Napakadali ng trabaho. Tourist. Kailangan social security number. Ang brother-in-law ko, Sir John. Ako, tourist ako, illegal ako, hindi ako pwede. Pumunta siya sa social security lamang na office. Kanya, I need a social security number. But you have to, sir, you have to form your line. Sabi ng bayaw ko, Pilipino, tiga-Pangasinan, Ilocano. I have no time to wait. I'm a surgeon, I'm busy. Oh, sabi niya, oh sir, doc, this is the form. Yun lang, form. Iminay lang, pagbalik, may social security number na ako. May social security number na ako, meron na akong acceptance, nagtrabaho na ako. Tapos nakita ko, malaki pala ang sweldo dito. Dollar pala. Dollar pala dito. Salang pa ako yung nag-doktora para lang sabi ng nanay ko, para ang diploma, pag may bisita sa probinsya, makita yung mga diploma, UP, toga, hindi naman ako dapat maghanap buhay. Dollar pala dito, libo pa, no? 12,000 a year, 1,000 a month. Noong naman pa nung dumating ako dito, ang steak isang ganyan, $1 lamang. Ang gatas 12 cents. Ang stop 3 pennies. No, napakalaki na ng pera noon. Grabe. Kasi ako, napakalaki ng pera nito. Grabe. Tumakbo, nag-asawa ako, anak, illegal pa rin ako. Ngayon, nag-embargo, 74, nag-embargo, nag-oil embargo dahil ang United States kampi sa US. Ang US kampi sa Israel. Nag-Arab embargo ng oil. Ay, mamamahal na ang binibili, may mamahal na. Pero malaki pa rin ang kita dahil pag nag-inflation ng konti, nagmahal. Mataas din ang kita namin. Okay. Madali kaming So, wala akong pakialam sa Republican, Democrat. Ang sa akin, bilang illegal alien, makatrabaho ako at mapalaki ko mga anak ko. Yun lang ang akin, survival no? So, itong istorya. Presidente si Carter. Taas naman ang taas ka ako ng Taxes. ng bilihin. Bilihin at ang inflation 17%. Nako. Eh, parang kahit na tumataas ang pera namin sweldo, wala pa rin parang nahapon, no? Pumasok ngayon si Reagan. Hindi ko naman kilala yung mga taong yan, eh. Ang sabi niya, less government control, low taxes. Hindi naman ako bumuboto, illegal alien pa ko, eh. At saka, maganda nga, no? Aba, ang nga, tama nga pala. Maraming perang nakitira sa bulsa namin. Totoo, less ang taxes. Maraming pera. Nawala ngayon yung inflation ni Carter, bumaba ngayon. Maganda na, bumababa na ang inflation niya, no? Hindi na yung mga tao bilang-bilit, hinahagad mo ng hinahagad ang presyo. Tsaka napapansin ko, maraming pera nga, ngayon. Maganda ito. So, I don't know the difference between Democrat and Republican pa rin. Pero yun, ito ang experience ko. Kaya I don't go by yung mga sinasabi nilang Democrat, tax, and expense. Wala, hindi ko alam yun. Republican, low taxes, less government. Wala akong alam dyan. Basta ang nalalaman ko, ito ang epekto sa buhay namin. Maganda. Nakabili kami ng bahay, nakabili ako ng opisina. Tama nga naman, pag low taxes, nakabili pa ako ng kondo, ginawa akong opisina. Dahil nung ako nagpa-practice kay Presidente Carter, taas ng taas ang renta, hindi man ang binabayad ng mga tao. Taas ng renta. Sabi ko, ano ba ito?
Nag-away yata ang mag-asawa ng may-ari ng building, tinaas na naman. Sabi ko, hindi, bibili na lang ako. Sabi, kasi walang list, as in taas. Bumili na ako na ngayon, ano? Maganda, nakakaipon ka ngayon kay ano. Correct. So, nakita ko, nakakaipon ako. Hindi taas ang taas ng renta ng ako'y nag-doctor's office. Bumili na ngayon ako. Sabi ko, iyo kung talaga. Yan ang nagsimula na ako na nakinig na ako ng politika. Yan ang simula. Nakita ko sa aking experience. Hindi ako sa dahil ako dumating dito, wala akong alam. Kung tatanong niyo ako sa Pilipinas, ikaw ba nationalista o Democrat? Liberal. Nationalista kami. So, dito wala akong alam. Survival Ang sasabihin ko lang sa inyo, ano ang epekto ng Republican Party? Yun. Ang epekto ng yan, kay Reagan, ang Amerika, nag-boom. Ang mga small businesses, nag-take hold dahil maliit ang taxes. More jobs. Kasi pag liit ang taxes, more jobs, maraming nag-i-invest. Correct. Right? Ang experience ko sa Democrat, tax ang tax, at ito naman, huwag na yung sasabihin, para bang, ang mga itim, parang yung ang welfare nila, parang may entitlement. Group. Hindi, ito experience ko. Kahit na tanggalin yung ulo ko, experience ko ito Alright? Para bang may entitlement sila na, abay, pag nalilate pa yung welfare check nagagalit. That's true. Ako naman, hindi ako nagsasalita. Kaysa pa, nakakasi ko, ang Republican mukhang conservative. Galing ako sa conservative na country na So, it's more really nagliling na ako. Aside na nakakaipon ako, hindi na nag-i-impression na maganda ang mga kikita mo. Alam mo, hindi ako nagbabasa pa ng New York Times. Pag nakita ko mahirap ang buhay, pag dumaan ako sa Bushwick, Brooklyn, makikita ko mga store closed for rent. Sabi ko, hindi ko na kailangan basahin ng newspaper. Pagka maganda ekonomiya, opening soon. Ano ibig sabihin niya? Maganda ang ekonomiya at ang business ay opening soon. Okay? So makikita mo ang diferensya niyan. Isang konserbatibo, isang progresibo, isang pro-business, less taxes, more money on my pocket, less government interference sa buhay. Good! Sa madaling salita, sa loob ng 10 taon ng kay Reagan at ni unang President Bush, nabili ko nabili ko yung condo, nabayaran ko, wala na akong mortgage sa Long Island, lahat yan, paid na sa Republican. Ito, pumasok ngayon ang napakagaling na presidente, si Clinton. Ang husay talaga, napakahusay. Kaya lamang, nakialam siya sa marriage care. Okay. Ito, experience ko, marriage care. Nawala na yung natanggal na yung taxes na mababa ni President Reagan, tinaas niya na. Hindi lang yun, okay lang. Dinagdag ang ginawa niya, yung managed care, para daw makontrol ang expenses. Dahil gusto ng Democrat makontrol ang mga tao So, managed care. Ito ang nangyari sa managed care at may mga nurses dito. Kaming mga doktor na wala ng control. Kung kayo, kanyari, kailangan ninyong ooperahan, hindi po kayo namin ma-ooperahan except emergency. Dahil kailangan kayo may prior approval. May prior approval. Sa madaling salita, noong 5 taon nawala na mga self-employed na mga doktor, yung bang office na family doctor, ang nangyari, puro group practice. Ay ako, palibasa po ako may anak at nagpapalaki ako ng mga anak, importante sa akin, independent ako. Ayoko ng productivity dahil as a mother, yung asawa ko, nag-join siya ng group dahil lalaki naman siya. Okay. Nakita ko'y bumababa ang kita. At ang nakita namin ang lumalaki ang sweldo at ang kita. Abi mga CEO, lahat ng mga CEO, talo.
ang mga top na orthopedic surgeon na supposed to be, na malaki ang kita ng orthopedic surgeon.